Sa loob ng nakatagong kailaliman ng mundo, sa malalim na dagat ng bansang Pilipinas na kung saan ang madilim na parte nito ay kumikinang sa sikat ng araw sa malinaw na tubig ng karagatan at ang katahimikan ay nabasag lamang ng banayad na mga bulong ng agos. Nasanhi ng pagkawala ng mga kasaysayan at malalaking kayamanan ng mundo. Napakaraming misteryo at mahahalagang bagay ang naghihintay na matuklasan. Ang mga kayamanang ito ay hindi lamang may halaga sa pananalapi ngunit nasa loob nito ang kakanyahan ng kasaysayan, pakikipagsapalaran, at ang walang katapusang kuryosidad ng sangkatauhan. Mula sa matagal nang nawawalang pagkawasak ng barko hanggang sa mga sinaunang relikya, mula sa kumikinang na mga hiyas ng paglikha ng kalikasan hanggang sa nawawalang mga lungsod ng alamat, ang mga kwento ng mga kayamanan na natagpuan sa ilalim ng dagat ay nakakabighani sa ating imahinasyon at nagpapaalala sa atin na ang karagatan bilang duyan ng buhay ay may hawak din ng mga susi ng kasagutan. Upang mabuksan ang mga misteryo ng ating nakaraan at ang mga posibilidad ng ating hinaharap. Halika't samahan niyo ko sa aking paglalakbay sa mga hindi maarok na kalaliman kung saan naghihintay ang mga kasagutan at lihim ng kaalaman tungkol sa mga nawawalang kayamanan at kabihasnan ng ating mundo. Number 1. Isang mangingisda na gumagamit ng dinamita na nakadiskobre ng mga kayamanan sa ilalim ng dagat. Ang barkong Santa Cruz Junk ay sorpresang nadiskubre noong Abril taong 2001 ng mga mangingisdang gumagamit ng dinamita na nakakita ng mga piraso ng porselana sa kanilang mga lambat at nagsimulang sumisid para sa mahalagang kargamento. Ilang mangingisda ang namatay o nasugatan dahil sa hindi sapat na karanasan sa pagsisid nito. Ang Pambansang Museo ng Pilipinas ay agad-agad na nagsiyasat sa pagtuklas nang magsimulang lumitaw ang mga makasaysayang artifact sa mga antigong tindahan. Nagpasya silang magsagawa ng archaeological excavation sa wreck sa pakikipagtulungan ni Frank Godio at sa kanyang team sa lalong madaling panahon upang matigil ang mga ilegal na gawain at pagkawasak ng wreck. Ang wreck mismo ay isa sa mga pinakamahusay na napreserbang barkong junks na natagpuan na may mahalagang bahagi ng katawan ng barko na buo pa rin. Ang junk ay may 25 metro ang haba at 5.8 metro na lapad nito. Ang maingat na pag-aaral sa natitirang arkitektura ng hukbong dagat nito ay isinagawa, isa sa mga pinakakagiliw-giliw na resulta ng pag-aaral na suportado ng mga pagkakakilanlan ng kahoy na ginawa sa maraming mga sample na kinuha mula sa mga labi nito ay mayroong malinaw na ebidensya na ang barkong ito ay itinayo sa Pilipinas. Dahil sa lawak ng pag-iingat ng barko, naunawaan din ng mga arkeologo kung paano kinakarga ang barko at kung anong uri ng mga kalakal ang nakaimbak sa iba't ibang bahagi at compartment nito. 2.5 buwan at hindi mabilang na pagsisid ang kinakailangan upang mailabas ang humigit kumulang 15,000 na mga artifact na mula pa noong panahon ng dinastiyang Ming na panahon ng Hongzhou at upang pag-aralan ang arkitektura ng hukbong dagat. 11,500 piraso ng kargamento ay porselana o ceramic na may mahusay na kalidad at nasa perpektong kondisyon. Kabilang ang napakabihirang mga artifact tulad ng mga water droppers na nadesenyo bilang Mandarin duck o writing pad na gawa sa porselana. Ngunit ang Santa Cruz Junk ay hindi lamang sagot sa mga tanong na kung paano naimbak ang mga kargamento noong ika-15 siglo, kung saan ito lumubog at nagbibigay din ng katibayan ng ang isang hindi pangkaraniwang ruta ng kalakalan na hindi makumpirma noong panahong iyon. Ito rin ay nagpapakita na ang mga naninirahan sa Hilagang Pilipinas ay may sapat na kakayahan at mayaman sa anumang bagay upang kayang bayaran ang pinakamahusay na kalidad ng mga kagamitan ng mga China noon. Ipinagpalagay noon ng mga arkeologo na sa partikular na bahaging iyon ng Pilipinas, ang isang pamilihan ay umiral lamang para sa murang mga ceramics at hindi para sa mas mahal na mga bagay. Sa sandaling ma-excavate at maingat na maiahon ang lahat ng mga artifacts ng Santa Cruz Wreck na natatakpan ng mga putik at buhangin na siyang nagproprotekta at nagliligtas mula sa karagdagang pagkawasak ng bahagi nito.
Mula Hulyo hanggang Setyembre taong 2001, ang NMP sa pakikipagtulungan ng Far Eastern Foundation for Nautical Archaeology o FEFNA ay nagsagawa ng sistematikong mga arkeolohikong excavations sa ilalim ng dagat na nagresulta sa pag-recover ng humigit kumulang 15,000 archaeological na materyales. Karamihan sa koleksyon ay binubuo ng mga tradeware at utilitarian ceramics kung saan higit sa 8,000 piraso ang natagpuang buo sa mga cargo holds nito. Kasama sa mga ceramics ang mga asol at puting porselana mula sa China, asol at puting stoneware mula sa Vietnam, stoneware celadons mula sa China, Thailand, at Burma, stoneware storage jars mula sa Thailand, at earthenware na mga kaldero at kalan na hindi pa rin tiyak ang pinagmulan. Batay sa stylistic at morphological analysis ng mga ceramics, ang Santa Cruz shipwreck at ang mga kargamento nito ay nagmula pa noong paghahari ng Chinese Emperor Hongji ng 1488 hanggang 1505, noong panahon ng Ming Dynasty ng China ng 1368 hanggang 1644. Kabilang sa mga bagay na hindi ceramics ang maliliit na cannon, kwintas na may mamahaling bato, mga bracelet glass, mga kaldero sa pagtutunaw ng bakal, at iba pang hindi kilalang mga metal. Ang Santa Cruz shipwreck ay isang testamento sa pakikilahok ng Pilipinas sa rehiyonal na kalakalang pandagat ng Timog Silangang Asya noong huling bahagi ng ika-15 siglo. Number 2. Maninisid ng ulang na maswerteng nakatagpo ng mahigit 2,000 mga artifacts at kayamanan malapit sa reef. Noong 1988, ang mga basag na piraso ng mga ceramics ay natuklasan ng isang mangingisda habang nangunguha ng lobster sa Breaker Reef na may 8 milya mula sa Bunbun Point, Rizal Municipality sa Timog Kanluran ng Palawan. Ang mga ceramics ay ibinenta sa mga antique dealers sa Cebu na kalaunan ay nakarating sa National Museum of the Philippine Authorities. Noong 1991, ang koponan ng Underwater Archaeology Section o UAS ng NMP sa pakikipagtulungan ni Frank Gadias ng Worldwide First o WWF upang i-excavate ang malawak na lugar sa ibabaw ng Breaker Reef na may lalim na 5 hanggang 6 na metro. Ang archaeological assemblage na may kabuoang higit sa 2,000 na mga bagay na binubuo ng mga ceramic na bowl, saucers, hugis octagonal na covered box, maliliit na garapon pati na rin ang non-ceramic cargo. Kabilang ang mga metal cooking pans o woks, ingots, pati na rin ang mga glass bracelet at isang granite anchor stock. Ang mga ceramics ay nagmula sa mga tapahan ng Zhejiang at Fujian Province ng China noong panahon ng Southern Song na 1127 hanggang 1279 CE. Ang pinakakapansin-pansin sa mga kagamitang paninda ng mga Chino ay ang Qingbai, na kung saan isa itong uri ng paninda na naglalarawan sa kanilang napakahusay na puting katawan na natatakpan ng makinang at nagyayelong kulay asul-berde na kulay nito. Walang mga labi ng barko ang natagpuan sa lugar, ngunit ang sasakyang pandagat ay maaaring ginawa sa China batay sa nakararami sa Chinese cargo at ang isang patunay na bahagi nito ay ang granite anchor, na kadalasang dinadala ng mga Chinese vessel. Ang kalakalang pandagat sa pagitan ng China at Pilipinas ay may mahabang kasaysayan kung isasaalang-alang ang kanilang kalapit lokasyon ng kapuluan sa China. Noon taong ika-10 na siglo CE, naitala na ang relasyon na pangkomersyo sa pagitan ng dalawang bansa ng pamahalaan ng Pilipinas para sa kaayusan upang magpadala ng mga tribute mission sa China. Ang ugnayan na ito ay pinalawak sa buong ika-13 siglo CE, batay sa mga lugar ng lupa at pagkawasak ng barko sa Pilipinas. Sa panahong ito, umunlad din ang komersyal na kahalagahan ng Timog Silangang Asya dahil sa pangangailangan ng utilitarian at ceremonial ceramic na mga paninda ng mga daungan at politika sa Southeast Asia at higit pa. Ang mga artifact mula sa pagkawasak ng barko na Breaker Reef ay nakadisplay sa pinahusay na 300 Years of Maritime Trade in the Philippines exhibition ng National Museum of Anthropology. Number 3. Mga barkong biglang naglaho noong 1760 na natagpuan sa bansang Pilipinas. Noong ika-16 na siglo, binuo ng mga Espanyol ang isang maunlad na pagpapalitan ng kalakalan sa mga Tsinong mga ngalakal, Hapones at Malay. Ang resulta ay ang pagtatag ng unang ruta ng kalakalan sa daigdig, na nag-uugnay sa Europa, Asya at Amerika na tinatawag na the Manila-Acapulco Galleon Trade.
Hindi tulad ng mga Kastila, ang mga Britanya noong panahong iyon ay walang ganap na potensyal na pang-ekonomiya ng naturang kaayusan sa pangangalakal sa Silangang Asya at nabigo silang magtatag ng isang napapanahong posisyon sa pangangalakal ng kanilang sarili produkto sa bahaging iyon ng mundo. Dahil dito, napilitan silang itatag ang kanilang mga pasilidad sa kanton na pinamumunuan ng mga Inchik. Sa unang kalahati ng ika-18 siglo, si Alexander Dalrymple, isang empleyado ng sikat na British Honourable East India Company o HEIC ay naglakbay sa buong Asya, na may pangunahing layunin na mapabilis ang kalakalan. Noong 1760, gumawa siya ng panukala sa namumunong katawan ng HEIC sa London, na magtatag ng isang libreng daungan sa teritoryo ng Spice Islands sa isla ng Balambangan, dahil naging kaibigan niya ang pangunahing sultan, na naninirahan sa isla ng Holo. Sa daan patungong Holo, sa hindi inaasahang pangyayari ang pangunahing barko, na The Griffon ay tumama sa bato at lumubog ito. Ang mga tripulante ay nailigtas ng iba pang mga barko, na pagkatapos ng isang matagumpay na plano ang daungan ay naitatag ng libre. Ang libreng daungan ng Britanya ay hindi naging matagumpay, na nagsisilbing tulay sa pagitan ng China at Inglaterra. Makalipas ang humigit kumulang 10 taon, nagpa siya ang HEIC Trading Post sa Balambangan na magpuhunan ng mga bulto-bultuhan ng kanilang mga kalakal sa pagbili ng malaking halaga ng porselana, pampalasa, seda, tsaa at iba pang mga kalakal sa kanton at binalak na ipadala ang bahagi nito sa Balambangan at ang magpahinga ang mga ito sa London. Ang barkong HEIC na The Royal Captain, isang barko na tumitimbang ng 780 tonelada, ay ginamit noong 1773 upang ihatid ang mga kalakal mula Kanton hanggang Balambangan. Sa daan patungong Balambangan, sa hindi inaasahan ng The Royal Captain na barko ay tumama sa isang shoal at naglaho ito. Nailigtas ng kapitan at ng karamihan sa mga tauhan nito, na ang ilan sa mga kayamanan ng kumpanya at kalaunan ay nakarating sa Balambangan. Ang pagkalugi sa ekonomiya, gayunpaman, ay malaki at nalagay sa panganib ang pag-unlad ng ekonomiya ng post ng kalakalan. Sa wakas, kinailangan ng HEIC na isara ang trading post matapos na salakayin ng mga pirata. Ang isang masusing pag-aaral ng lahat ng magagamit na mga dokumento ng archive ay isinagawa na humahantong sa pagtukoy ng isang lugar ng survey sa Sulu Sea. Pagkatapos ng isang maagang survey noong 1985 na nakumpirma na ang mga bakas ng pagkawasak, na isa pang reconnaissance survey ang isinagawa noong 1986 na nagbigay daan upang matuklasan ang pagkawasak ng barko, na may lalim na 6.5 na metro na natabunan ng mga buhangin. Ang archaeological excavation, sa pakikipagtulungan ng National Museum of the Philippines, ay tumagal ng 14 na buwan. Ang ilalim ng katawan ng barko ay natuklasan at nagsagawa ng isang pag-aaral sa arkitektura ng hukbong dagat. Libu-libong mga artifact ang nakuha na nagbigay daan sa isang buong pag-aaral ng kargamento ng isang HEIC vessel noong ika-18 siglo. Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon, tungkol sa mga pinakamalaking pagtuklas sa ilalim ng dagat sa bansang Pilipinas, ikalawang yugto. Lagi nating tatandaan na mag-iingat parati at umiwas sa anumang sakit, lalo na sa panahon ngayon. Ito po ang iyong lingkod Absgill Treasure. Huwag kalimutang mag-subscribe, share at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!